Ang Devil Emperor. Credit to the author. E-601 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang malabong sinag ng araw sa umaga ay sumikat sa isang maliit na patio. Ang kahanga-hanga at di natitinag na figure ay nakatayong tuwid na parang estatwa. Ang tanging pagbabagong nangyayari ay ang kanyang anino, na lumiliit habang sumisikat ang araw. 7 araw na siyang nakatayo roon, hindi gumagalaw at tahimik. Ang kanyang makapal at brutal na aura ay nakakapigil sa kahit sino, na nagpapanginig sa kanila. Isang mahinang himig ang umalangaw-ngaw ng may dumaang matandang lalaki. Nanginig ang mga tainga ng estatwa, at nanginig ang kanyang talukap mata, inikot ang kanyang ulo, "Oh, Elder Yuan, nakabalik ka na." Wala nang ibang hinanggad ang estatwa kundi ang magmura, ngunit minabuti niya itong gawin, at pinili ang isang magalang na tugon. Nagulat si Elder Yuan, saka ngumiti, at tumalon-talon, "Hahaha, Ginoo Hardy, ano ang kailangan mo sa akin?" Kumunat ang noo ni Hardy, na wala nang masabi. Sinabi nga ni Ethan at Locke na ang lalaking ito ay higit pa sa inaakala, ngunit hindi niya maisip kung paano. Ganoon lang talaga ang matanda at karaniwan. Palagi siyang sunod-sunyarin at mapang-akit tulad ng ibang tao at lalong nagpahirap sa dakilang disipulo na inner sect na lumuhad at humingi ng tulong. Muling umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng paggalang ni Ethan para sa matandang ulila, at nawala ang kanyang pagkailang. Walang kahulugan ang pagtapon ng kanyang maliit na pagmamalaki nang bumaba si Ethan sa kanyang mataas na kabayo upang makipagtalo sa lalaking ito. Sa wakas ay nauutol na sabi ni Hardy, "Elder Yuan, pinapunta ako ni Steward para humingi ng payo tungkol sa daan ng puso. Pakipaliwanag naman po sana ako." Namula agad si Hardy, himalang nahihiya dahil sa pagsasalita na parang 3 taong gulang. Tumaas ang kilay ni Elder Yuan, saka ngumiti, "Hahaha, napakagaling mo naman at nalampasan mo ang kaiabangan mo sa pakikipag-usap sa akin. Malaking tulong na ang ginawa mo sa malapit mong kinabukasan. May mga benepisyo na ang matagal mong pagsama kay Ethan." Bakit nagbago ang mood niya? Natulala si Hardy nang makitang nawawala ng dating kawalang-galang ang matandang Yuan at naging misteryoso ang dating nito. Napakalalim ng kanyang mga mata na para bang lumulubog si Hardy sa isang walang hanggang balon. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit ba ang daming kakatwang itinatago ng Labor Office? Tumalon ang puso ni Hardy. Ang kahangahangang aura ni Elder Yuan ay nag-iwan sa kanya ng isang maringal na hangin na kahit ang kanyang Panginoon o ang kagalang-galang na siya ay hindi kayang palayain. "Hahaha, Hardy, halika, ituturo ko sa iyo ang daan ng mundo." Ngumiti si Elder Yuan habang papasok siya sa tanggapan ng paggawa. Nasa likuran niya si Hardy. Huminto si Elder Yuan sa harap ng isang tambak ng langgam, nakita ang mga abalang maliliit na nilalang na may dalang pagkain. Sabi niya, "Paano mo papatayin ang mga langgam na ito?" Nalito si Hardy, sa isang padyak, "Paano pa?" "Hahaha, tama ka. Ang maliliit na nilalang na ito ay maaaring mamatay dahil lang dyan. Subukan mo." Hinawakan ni Elder Yuan ang kanyang balbas ng may malabong ngiti. Sinunod ni Hardy ang sinabi sa kanya sa kabila ng lumalaking pag-aalinlangan kung saan ito patungo. Patungo. Nang iangat niya ang kanyang paa, nakita niya ang 10 patay na langgam, ngunit ang ilan ay gumapang pa rin pabalik, nagpatuloy sa kanilang mga lakad. Umiling si Elder Yuan, "Nakikita mo ba yon? May nakalusot. Ito. Kasalukuyan mong estado, may kapangyarihan ka pero walang paraan para gamitin ito, kaya mahirap makipaglaban kahit sa isang taong nasa Radiant Stage na katulad mo. Matagal ka nang nasa inner sect, hindi dahil malakas ka, kundi dahil walang tunay na eksperto. Makikita mo na ang Double Dragon Gathering ay magkakaroon lamang ng mga taong may matatag na puso, lalo na ang mga mula sa gitna at nakatataas na 3 sekta. Kung mapipilitin, siguradong mas lalakas ang kanilang pag-address." Natarante si Hardy, at hinimok si Elder Yuan, "Anong dapat kong gawin?" Bumabalik tayo sa parehong tanong. Paano papatayin ang mga langgam?
Yumuko si Elder Yuan at pumitas ng langgam, casual lang ang sipa mo dahil kinuha mo ang mga langgam na ito nang walang bayad. Paano kung mamamatay ka na sa gutom at ang mga langgam na ito na lang ang naroon? Elder Yuan, isa akong Radiant Stage. Hindi ko maintindihan. Kumurap si Hardy. Umiling si Elder Yuan, napakatigas ng ulo. Gumagawa lang ako ng paghahambing. O maaari mo ring isipin na isa akong bata at gutom. Paano mo haharapin ang mga langgam na ito? Nakatitig si Hardy sa nagsisitakbuhan na maliliit na kulisap, at namula ang kanyang mga mata. Oo, tama iyan. Kakainin mo silang lahat, o mamamatay ka. Tumango si Elder Yuan, naglabas ng uhaw sa dugo na napakakapal kaya't nanginginig si Hardy, pakiramdam niya ay parang nagyayelong tubig ang ibinuhos sa kanya. Natatarantang tumingin siya kay Elder Yuan, sa kanya inilagay ang langgam sa bibig nito at lumunok. Ngunit nagpatuloy ang nakakagulat na pagkauhaw sa dugo, at dumating ang pagdududa, sino ang lalaking ito? Nakangiting hinawakan ni Elder Yuan ang kanyang balbas, kita mo, kahit na ang isang langgam ang kaharap mo, dapat mong ibigay ang lahat o magutom ka. Dapat mong hanapin ang sarili mong dahilan para pumatay, o hindi mo kailanman ibibigay ang lahat sa pagpatay ng kahit ano. Ang langit ay malupit sa lahat ng nabubuhay na bagay, ngunit patas din. Kaya ang malademonyo at matuwid na landas ay magkakasamang umiiral. Ang matuwid ay nagmamahal sa buhay at ang malademonyo ay naghahabol sa pagpatay. Ngunit ang pagpatay ay dapat gawin upang mabigyan ito ng kahulugan ng buhay. O kung papatayin mo ang lahat ng nasa landas mo ay matutupok ka rin nito, at maliligaw sa tamang landas. Para masundan ang landas, kailangan mong maging demonyo, iyon lang ang tanging paraan. Sabihin mo sa akin, noong pinatay mo ang sinumang disipulong natagpuan mo, iyon ba ang tunay mong lakas? Hindi mo nga alam kung ano iyon. Nakita mo na si Ethan, ang kanyang simpleng ngunit tumpak na mga suntok, lahat ng iyon ay para pumatay. Nanginig si Hardy at bumalatay ang respeto sa kanyang laging istrikto na mukha para sa matandang ito. Sige, maging manggagawa ka gaya ng sabi ni Ethan at makakatulong ito sa paglago ng iyong puso. Ang kabataan ay kay abangan, ito ay isang bagay na taglay ng bawat isa sa inyo, at kaakibat nito ang mga talento. Ngunit ang daan ay puno ng mga pasikot-sikot, at kung minsan, sulit na magpakita ng pagtitimpi. Kapag natuto kang gawin ito tulad ni Ethan, magkakaroon ka ng progreso. Malaking tulong ito sa iyo sa hinaharap na paglilinang, sabi ni Elder Yuan. Yumuko ng malalim si Hardy at umalis. Sinundan ng palakpakan ang kanyang pag-alis. Pumalakpak. Hahaha, parang totoo at nakakaantig ang mga sinabi ni Elder Yuan gaya ng dati. Ito ang unang beses na narinig kong kailangan mong maging demonyo para makatahak sa tamang landas. Kailangan ko pa itong suriin. Ngumiti si Elder Yuan sa kaumiling, Stuart Kindstone, huwag mo nang pagtawanan ang mga lumang butong ito. Mas magaling ka pa kaysa sa akin. Napakabait mo, Elder Yuan. Gusto ko lang sanang makipag-usap sa iyo kahit isang gabi lang. Kung paanong naghintay si Hardy sa iyo ng 7 araw, ako rin naman. Nagkataon na wala namang saysay ang paghihintay. Mas makabubuti kung babalik ka na. Umiling si Elder Yuan. Tumaas ang kilay ni Ethan, ano ang layunin nito? Iyan ang linya ko. Kailan ka pa naging masama sa Demon Soul Sect? Nasa pintuan natin sila at hinahanap ka. Nagkibit balikat si Elder Yuan. Sabi ni Ethan, ikatlong batang Panginoon na si Han. Siya rin, pero may iba rin. Ang pangalawang kapatid niya, ang pangalawang batang Panginoon na si Han, ay nandito para hamanin ang piling lugar. Pero hindi yun dapat maging problema para sa iyo. Tumango si Elder Yuan. Bamulong si Ethan, hinahabol niya ang mga trabahador ko. Sino bang lalaking pupunta para makialam sa mga gawain ng labor office ninyo? Kahit na inutusan ng sect leader ang labor office na linisin ang lugar. Tungkulin ninyo iyon, pero kung hindi kayo pupunta, isa sa mga piling tao ang dapat na makikialam. Umikot ang mga mata ni Ethan at nagmura habang paalis, pinipilit ako ni Wilson. Pumunta sila para sa piling lugar kaya bakit mo hinihila ang labor office papunta rito? Hindi ko kasalanan, siya ang pinuno ng sekta na nagbibigay pansin sa reputasyon ng sekta. Bilang tagapamahala ng tanggapan ng paggawa, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Tumawa si Elder Yuan. 602.
Boom! Isang binata ang tumilapon sa ere sa malaking bulwagan bago tumama sa lupa ng malakas. Tahimik na nanunood sina Wilson at ang iba pa habang nararamdaman ng mga disipulo ang panginginig ng kanilang mga binti. Tinatawag mo ba itong elite demon scheming sect? Hindi sila kayang tumanggap ng kahit isang tama. Umupo ang matandang lalaking may itim na buhok sa upo ang panauhin na may malamig na tingin at isang hajejek. Ang binata sa tabi niya ay may parehong mapangutyang tingin, pangatlong kapatid, sigurado ka bang galing siya sa demon scheming sect? Walang duda, pangalawang kapatid. Narinig ko pa nga ang mga kalokohang iyon na tinatawag siyang Stuart Kindstone. Sumigaw ang isang mabangis na binata sa gitna ng bulwagan, nasaan na ba ang baliw na iyon? Tumigil ka na sa pagtatago na parang duwag at labanan mo ang pangalawang kapatid ko. Napahawak si kagalang-galang Shi sa kanyang ilong, Elder Mo, maaaring galing ka sa sekta ng gitnang tatlo, pero hindi iyon dahilan para pilitin ang iyong sarili na sumali. Sinabi ko na sa iyo minsan, at uulitin ko. Ito ay isang sekta, hindi isang angkan para magkaroon ng mga kaitiwala. Bakit hindi ka pumili mula sa aming malawak na hanay ng mga elder at kagalang-galang? Pumunta kami rito para sa laban ng aking disipulo at para isulong ang pagkakaibigan ng aming mga sekta. Paano yun nangyari sa pagitan ng mga elder? Sa halip, ituturing ito ng ilan bilang isang akto ng digmaan. Lahat ng matatanda at kagalang-galang na naroon ay naging malungkot, habang si Wilson ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Maaaring mas mataas ang katayuan ng Demon Soul Sect sa kanila, ngunit isa sila sa tatlong Guardian Sect ng Titans. Hindi isang tulisan na kaya nilang takutin. Sigaw ni Wilson sa nanginginig na mga disipulo, bakit kayo nakatayo lang at pumasok na? Mga elite kayo para sumigaw ng malakas. Umarte kayo ng ganyan. Matalo kayo, at ang buhay ninyo ang nakataya. Gustong umiyak ng mga disipulo. Nako, ang sangkatauhan. Anong mga elite ang mga taong ninakaw lahat ng magagaling? Wala tayong maipaglalaban sa ikatlong batang amo ng Demon Soul Sect. Sa kung paano nila pinunasan ang sahig ni Third Young Master Han, walang paraan kahit magpalitan sila ay matatalo nila si Second Young Master Han. Ngumiti ng mapanukso si Third Young Master Han, ito pala ang mga pinakamahuhusay na talento na mayaalok ng Demon Scheming Sect. Hindi nakakapagtaka na napakahina mo noong nakaraang Double Dragon Gathering. Baka ako pa ang manalo nito sa susunod, hahaha. Umabot sa sukdulan ang galit ni Wilson. Ang huling Double Dragon Gathering ang pinakamatinding sakit para sa kanya, at ngayon ay isang walang hiya ang nagpupulot ng kanyang mga peklat. Ngumisi lamang sina Elder Mo at Second Young Master Han. Sa tingin mo ba kaya mo ang lahat para hamanin ang buong elite area? 3 taong nakasuot ng magaspang na damit at may hawak na walis ang pumasok. Nasa unahan si Chanlong, kasama sina Lian Benson at Woody sa kanyang tabi. Sila ang pinakamahuhusay sa piling lugar, ngunit kinailangan pa ring gawin ang mga gawaing mababa ang kalidad matapos humingi ng tulong sa Elite Labor Office. Kasama na roon ang mga damit pang trabaho at mga kagamitan. Nagdududang tumingin si Third Young Master Han sa kanila, at nakitang sila ay mga taong walang pakialam sa isang sekta na nakikialam sa kanyang mga gawain. Ang kakaiba ay kung paano kumalma ang ibang mga disipulo ng piling lugar sa kanilang pagdating. Nakatatanda Chi, nandito ka na. Kapag mas matagal pa at aalis na tayo. Oo, masyado lang silang mababangges, laging handang pumatay. Nagreklamo sa galit at takot ang mga disipulo ng piling lugar. Nagalit si Chanlong, habang ang ikatlong batang Panginoon na si Han ay natulala. Nako! Bakit nagmamakaawa ang mga batang Panginoon sa mga pulubi para humingi ng tulong? Ano ba ang ginagawa ng Demon Scheming Sect? Isang sulyap lang sa nakayukong nakababatang kapatid ang nakapagpaunawa kay Chanlong sa sitwasyon. Mahirap pang ang talunin ng kalaban ng isang 6th-layer Radiant Stage Expert sa isang suntok lang. Humarap siya kay Third Young Master Han at natagpuan ito sa ika-8 patong at sumigaw, matagal ko nang gustong makilala ka, Third Young Master Han, kung maaari. Hu! Kumurap si Third Young Master Han at sinabing, 9th-layer Radiant Stage. Ano ang pangalan mo? Si Chanlong ng tanggapan ng paggawa. Sumanghel siya. Humarap si ikatlong batang Panginoon Han kay Elder Mo. Manggagawa. Kailan pa nakakamit ng mga manggagawa ang ganitong cultivation? Walang respeto ang Demon Scheming Sect sa talento para ipagawa siya sa kanila.
Pero nang mapansin niyang pareho pala ng cultivation ang dalawa pa, natahimik siya. Kaya ba laging nauuwi sa huli ang Demon Scheming Sect dahil sinisira nito ang mga talento nito? Hindi naman sa may pakialam siya. Dahil dumating sila para mamatay, naging mapagbigay siya. Natatawang sabi ni Third Young Master Han, 9th Layer Radiant Stage, siguradong masaya ito. Hindi naman sa maganda kung isang patong lang ang tatapal sa akin. Makikita mo rin naman agad. Umatake si Chanlong. Tumugon si Third Young Master Han ng isang hampas ng palad. Bam! Bam! Nagtagpo ang dalawang palad at nanginig si ikatlong batang Panginoon Han sa kanyang kinatatayuan. Kinailangang umatras ni Chanlong ng 10 talampakan. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwala si Chanlong. Paano ako magiging mas mahina kung mas mataas ako sa kanya sa cultivation? Nanunuya si Third Young Master Han, hahaha, oh, nakita ko naman. Habang isang patong sa itaas ko, mas maliit ang mga meridian mo kaysa sa akin, lahat dahil sa paggamot. May ideya ka ba kung ilang tableta ang kinain ko? At nagsimula rin ako ng kaunti. Ikaw, mayroon ka bang nakuhang pantay? Ito ang pagitan sa ating sekta. At sa pagdating ng Double Dragon Gathering, mas lalo lang tayong lalago. Walang paraan na mapababagsak ng isang sekta sa ilalim ng 3 antas ang isang sekta sa gitna ng 3 antas. Nanginig sa galit ang lahat ng miyembro ng Demon Scheming Sect. Nakita ni Third Young Master Han ang matigas ang ulong mukha ng 3 at ngumisi, hindi kayo naniniwala. Kung gayon, lumapit kayong lahat sa akin. Dapat ay ibaba niyan kayo sa lupa. Hiniling mo iyan, kaya huwag kang umiiyak kapag natalo ka. Alam ni Chanlong na siya ang mahina sa palitan ng salita kaya pumayag siya. Tumawa si Third Young Master Han, hindi pa sapat kayong 3, kahit para sa warm-up. Bastos! Sigaw ni Chanlong, at pinagbabaril siya ng 3. Sumabog ang kanilang kapangyarihan at nagpakawala ng mapaminsalang mga atake na nagbigay pag-asa sa lahat ng iba pang mga piling tao. Walang paraan na matatanggap ni Third Young Master Han ang pinagsamang atake nilang lahat. Kalmado gaya ng dati sina pangalawang batang Panginoon Han at Elder Mo. Ngumisi pa nga si pangatlong batang Panginoon Han. Mabahong baha. Pagulan ng meteor. Maduraj ang lupa. Ang berde, puti, at dilaw ay lalong nagliwanag, nagsasama-sama at bumababa kay ikatlong batang Panginoong Han. Ang tugon niya ay kuminang na itim at gumawa ng isang senyales. Martial art na parang nasa lupa, anino na humahabol sa multo. Nakapaligid kay Third Young Master Han ang mga nakakatakot na itim na figure, umiiyak at sumisigaw habang sumusugod para sa atake ng 3. Paf! Paf! Napalipad ang 3, ngunit sinamantala ng mga anino ang kalamangan, at hinawakan ang kanilang mga ulo. Sila na naman ang human gal sa sakit dahil sa matinding paghihirap. Ngumisi si Third Young Master Han sa pagmamalaki. Gusto niyang durugin ang kanilang mga kaluluwa. Sigaw ni kagalang-galang Benson sa pag-aalala. Ganun din si Venerable Chi. Nakita sila ni Elder Mo at humajejek ng nakakainis, dapat bang makialam ang mga elder at kagalang-galang sa laban ng isang disipulo? O hindi ba naiintindihan ng Demon Scheming Sect ang pinakasimpleng tuntuning ito? Pinuno ng sekta. Nagmakaawa ang dalawang kagalang-galang kay Wilson gamit ang kanilang mga mata, ngunit tahimik lamang ito. Masinuno niya ang reputasyon ng sekta kaysa sa kapalaran ng sinuman, kahit na ng mga disipulo. Nasasaktan ng mga kagalang-galang na makitang malapit nang mawala ang kanilang mga kamag-anak. Nasugatan ang kanilang mga kuko sa kanilang mga palad at nabunutin ng dugo. Mas mahigpit ang mga patakaran habang mas demonyo ang sekta. Anumang paglabag ay mabilis na haantong sa kamatayan. Walang sino man ang magliligtas sa kanilang mga kamag-anak ngayon, lalo na't ang parehong pagpipilian ay nangangahulugan ng kamatayan. 603. Hu! Isang malakas na hangin ang umihip noon, ikinalat ang mga anino mula sa paggapang palalim sa kaluluwa ng 3. At nagpatuloy ito nang hindi gumagalaw. Pinipilit si Third Young Master Han sa depensa. Boom! Ang puwersang dumurog ay itinulak siya pabalik ng 12-dosenang metro, na nag-iwan ng mga basag na tile sa kanyang likuran. Nang huminto siya, ang mga paa niya ay hanggang tuhod na sa sahig. Sino ang gumawa niyan?
Pinagpawisan ng malamig si Third Young Master Han, ibinaba ang nanginginig niyang mga braso para makita iyon. Kumunat ang noo ni na Second Young Master Han at Elder Mo, ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa payat na binata na papasok na may malamig na mukha at may hawak na wallis. At sa pakiramdam niya, isa lamang siyang bagong Radiant Stage Disciple. Gulat na gulat si Third Young Master Han, lumingon sa kanyang kapatid, pangalawang kapatid, siya yan. Nakakainis ka bata, pumunta ka na naman dito. Hindi pa ba sapat para sa iyo ang huling beses? Hindi siya sinulyapan ni Ethan bago niya inasikaso ang tatlo, hindi pa kayo patay, umalis na kayo. Ang trabaho lang ng isang manggagawa ay magwalas, hindi maging abala sa paghahanap ng atensyon. Ano ang kinalaman ng hamon nila sa piling lugar sa atin? Walang pagpipigil si Ethan, pero kahit papaano ay nailigtas ang tatlo. Hinimas nila ang kanilang mga sumasakit na ulo at tinanguan si Ethan at tumingin ng may takot kay Third Young Master Han bago umalis ng walang reklamo. Alam na alam nilang masyado lang silang mahina, kahit sa isang 3-on-1 na palitan ng puntos. Nakahinga ng maluwag si kagalang-galang na Chi at Benson. Napabalikwa si Ethan sa kanyang sakong at naglakad na palayo. Sa tingin mo ba ay pwede ka lang pumasok dito at umalis pagkatapos mong makialam? At sino ka, isang elder o kagalang-galang ng Demon Scheming Sect? Inihagis ni Ethan ang kanyang balikat sa binata na kamukha ni Third Young Master Han. Napangisi si Second Young Master Han, ako si Second Young Master Han ng Demon Soul Sect. Nabalitaan kong ang Demon Scheming Sect ay may magandang disipulo at naliwanagan. Maaari ko bang ipagmalaki na malaman ang iyong pangalan? Ang pinuno ng tanggapan ng paggawa ng Demon Scheming Sect, si Ethan. Pero tinatawag akong steward ng lahat. Habang hinahampas ang wallis, napangisi si Ethan, dahil hindi ka na matanda sa akin, wala akong oras para sayangin sa iyo. May trabaho pa ako, Palem. Tumigil ka nga dyan. Ganito ba ang pakikitungo mo sa isang panauhing pandangal? Sigaw muli ni pangalawang batang Panginoon Han dahil sa labis na kawalan ng respeto. Napanganga si Ethan habang naglalakad, ang isang pinarangalan na panauhin ay nangangailangan ng mga pinarangalan na matatanda at kagalang-galang na tao para alagaan. Ano ang ginagawa mo? Hinahabol mo ang matandang manggagawang ito. Nandito kami para magwalas ng sahig, hindi mag-alaga ng mga bisita. Wala ito sa aming description ng trabaho. Pinuno ng sekta Graham, hindi ba't sinabi mong maaari kong hamanin ang sinuman sa sekta? Lumingon si pangalawang batang Panginoon Han kay Wilson nang makitang nakikipag-usap ito sa isang pader. Tumango si Wilson nang may pangungutya, basta't gusto mo, pangalawang batang Panginoon. Gagawin ko. Namumula ang mga mata at kangisi, tumalon si Second Young Master Han, handang sumuntok gamit ang kanyang dalawang daliri. Ethan, tingnan natin kung makatakas ka ngayon, Pseudo-Earth Rank Martial Art, Underworld Blade. Swoosh! Isang nakakatakot na enerhiya ang dumaloy mula sa mga daliring iyon patungo sa ulo ni Ethan. Kumikinang ang hangin habang dumadaan ito, naglalabas ng mga nakakatakot na alulong at humihigop ng init palabas ng bulwagan. Sumigaw si kagalang-galang Shi, ang patron art ng Demon Soul Sect, ang Mystical Soul Art, ang Underworld Blade. Nabalitaan kong mamamatay pa rin ang mga low ethereal stage expert dahil sa paggamit ng art na ito ng isang peak radiant stage cultivator. Isa itong art na nakatuon sa pagpatay. Kumunat ang noo ni Wilson at bumantong hininga, ang tatlong batang amo ng angkan ng Han ay pawang mga tunay na may talento. Nakakahiya na ang pangalawa ay kinailangang makatagpo ng isang halimaw na tulad nito. Sabay-sabay na tumawa ang lahat ng matatanda. Buo ang tiwala ni Elder Mo kay Second Young Master Han. Ngunit di nagtagal ay natuklasan niyang nakangiti na pala ang mga nakatataas sa Demon Scheming Sect. Sinasabi mo ba sa akin na ang isang atake para patayin ang isang ethereal stage expert ay hindi sapat para durugin ang isang radiant stage cultivator? Hindi tulad ng sinabi sa kanya ni Ethan, ilang araw lang ang nakalipas na parang walang nangyaring pagpatay sa dalawang matanda. Ang mga nauna lang din ang kayang patayin ni Second Young Master Han, kaya naman ang buong echelon ng Demon Scheming Sect ay kulang pa rin sa kanya. Habang papalapit ang talon sa ulo ni Ethan, hinaplos niya ang kanyang wallis sa likuran niya. Umungol. Dinurog ng maladrakong dagandong ang talim na parang martilyo na dumudurog sa karayom at saka sinugod si Second Young Master Han mismo. Nahulog ang batang Panginoon sa mataas na lugar at nag-iwan ng bakas ng dugo sa kanyang likuran.
Kahit na nagngalit ang mga ngipin niya para tiisin ang sakit habang nanginginig ang buong katawan niya. Pangalawang batang Panginoon, panimula ni Elder Mo. Sumenya si pangalawang batang Panginoon Han na bumalik siya, habang pinagmamasdan ang mayabang na tagawalis ng may gulat at takot. Itinapat ni Third Young Master Han ang nanginginig niyang mga paa at nagpakita ng parehong hitsura ng takot tulad ng kanyang kapatid. Tao ba talaga siya? Paano mapapatomba ng isang bagong Radiant Stage Cultivator ang second brother sa isang atake lang? Maliban sa lakas ng katawan, ganoon din ba ka-weird ang kaluluwa niya? Paano tayo makakalaban sa ganitong kasakdalen? Ang dagdag na pangungutya kay Ethan ay lalo lamang nagpulala sa takot. Natatawang sabi ni Ethan, malinis na ang bulwagan. Huwag mo itong gawing madumi. Galit na galit si Second Young Master Han, ngunit nasasamid siya sa dugo at hindi makasagot. Nagpakita si Ethan ng parehong mapangutyang ngiti habang paalis na may kasamang single. Tuwang-tuwa si Wilson, ngayon lang siya pinaganda ng ganito kaganda. Elder Mo, pasensya na, masyado lang siyang bastos. Kaya ko siya iniwan sa labor office. Sana mapatawad mo ako sa pagkakasala. Kaya pala hilig ni Sect Leader Graham, ang pagbaba ng ranggo sa malalakas na disipulo. Sumanghel si Elder Mo, papasalihin mo ba sila sa Double Dragon Gathering? Ano sa tingin mo? Ngumisi si Wilson. Tumango si Elder Mo habang bahagyang yumuko, kung gayon, hindi ka na namin iistorbahin pa at magkikita tayong muli sa Double Dragon Gathering. Paalam. Paalam. Itinuro sa kanya ni Wilson ang pinto. Hinawi ni Elder Mo ang kanyang manggas at kinuha ang kanyang mga disipulo. Nagtawanan ng mga oldies nang makaalis na ang mga ito. Hahaha, tingnan mo sila. Nasa gitnang tatlong sekta sila pero ngayon ko lang sila nakitang ganito kalungkot. Huwag kang masyadong matuwa. Hindi pa rin sila basta-basta mapili. Ngumisi si Wilson, pumunta sila para imbestigahan tayo. Malamang ay nagulo ni Ethan si Third Young Master Han kaya pumunta sila para suriin ang banta. Natupad lang nila ang kanilang layunin. Hindi ba ibig sabihin noon ay nalalantad tayo? Kumunat ang noo ni kagalang-galang Benson. Ikinumpas ni Wilson ang kanyang kamay, hindi rin naman magtatagal ang ganoong katiting na takip. Mas mabuting ibunyag ito ng kamangha-mangha tulad ngayon. Para sabihin sa kanila na ang aking sekta ay naglalayong maging nasa gitnang tatlong sekta. Magaling, pinuno ng sekta. Yumuko ang mga elder. Isang disipulo ang biglang sumigaw, ang mga elder at disipulo ng Beast Tamang Sect ay humihiling ng isang pagpupulong. Beast Tamang Sect na ngayon. Mukhang nalilito ang mga elder, ano ang meron sa pagpasok ng sekta ngayon? Napangisi si Wilson, isa na naman itong scouting party. Noong nakaraan ay kinuha namin ang tatlo sa kanilang mga elder sa Titans, kaya gusto nila kaming isama sa Double Dragon Gathering. Ano ang dapat ikatakot ng isa pang sekta na nasa ilalim ng tatlong antas na katulad namin? Nagmura ang isang matanda, si Ethan lang ang tinutukoy mo at iyon na. Tanga. Ngumiti si Wilson ng masama, kailangan nating magpasikat sa tatlong nasa gitnang sekta para hindi nila tayo sipin, pero para sa tatlong nasa mababang sekta, ang sikretong sandata, si Ethan, ay hindi dapat ibunyag. Kakagitin nila ng higit pa sa kaya nilang nguyain kapag nagpakita siya sa Double Dragon Gathering. Bumulalas at hinangaan nila siyang lahat, napakahusay. 604. Bam! Bam! Isang figure na nakasuot ng mag-agarang damit at matingkad na kulay ang muling tumilapon palabas ng bulwagan ng may malakas na kalabog. Umagos ang dugo, at ang katawan ay natamba at gamulong ng 3 beses sa lupa. Oo, ngunit buhay pa rin siya kahit papaano. Ang humarap sa kanya ay isang lalaking nakasuot ng kulay abong damit na may nakangising tingin na ipinadala sa iba pang mga disipulo sa paligid. Ganoon ba kaliit ang bilang ng mga piling tao sa lugar ng Demon Scheming Sect para lang magkaroon ng mga dumi ninyo? Galit na pinagmasdan ng mga disipulo ang maton sa ika-8 patong na Radiant Stage. Ngunit ang malamig na mukha ng sect leader ay nagpalalim sa kanilang pagkamuhi. Nakakainis talaga. Hindi kulang sa tauhan ang elite area, kundi ang labor office na yon na kumukuha ng lahat sa atin. Una ay si Third Young Master Han at ngayon naman ay itong mayabang na to.
Ang tanging dahilan kung bakit ka nakatayo pa rin ay dahil hindi tayo pinapayagan ng pinuno ng sekta na makuha si Ethan, o baka masira ka pa ni Chanlong, hambog na ugok. Ano man ang kanilang iniisip, ang titig ni Wilson ay nagpapahiwatig sa kanila na huwag nilang gawin iyon. Isang matandang lalaking may kulay abo ang mukhang mayabang, sect leader Graham, balita ko maraming magagaling na henyo ang mga piling tao sa elite area. Bakit hindi ko sila makita? Masyadong mabait si Elder Lo. Ang nakikita mo rito ay ang tanging mayroon ng sekta ko pagdating sa mga elite para makalaban ng disipulo mo. Hindi ka pa ba kontento? Nagkunwaring galit si Wilson. Inamin ng matandang lalaki, sigurado ka bang wala kang itinatago? Walang itinatago ang aking dakilang sekta. O pinagdududahan ba ni Elder Lo ang aking mga salita? Ibinagsak ni Wilson ang mesa. Luminggalinga ang mata ng matanda sa katumango, hahaha, dahil sa prestihiyo ni sect leader Graham, mababa ang bait mo sa kasinungalingang iyan. Siyempre naniniwala ako sayo. Nagsalita si Wilson na may madilim na mukha. Kung gayon, hindi na kita guguluhin pa. Patawarin mo ako sa aking mapangahas na tono. Tiningnan ni Elder Lu si Wilson sa huling pagkakataon habang yumuko ito at umalis. Sinabi niya sa tulisan na papunta na, Simon, tara na. Huwag tayong magtagal. Salamat, Sect Leader Graham, sa pag-accommodar sa amin at sa sparring. Salamat Sect Leader Graham sa pagbabasa ng mga punching bag na ito. Kahit walang silbi, nainas ako. Masyado kang mabait. Ikinuyom ni Simon ang kanyang kamay habang humajejek. Nakakapangilabot ang mukha ni Wilson kahit walang salitang naiwan. Ngumisi si Elder Lo, at nagbigay ng mas mapang-asar na mga salita, Simon, hindi ganyan ang paraan para tretuhin si Sect Leader Graham. Hindi ka maaaring maging prangka tungkol dyan kahit gaano pa ito kay Toto. Lalaban sila sa Double Dragon Gathering at may hawak pa ring kaunting pag-asa. Column. Dahil sapat na ang mga palabas para sa isang araw, sigaw ni Wilson. Kumaway si Elder Lu nang may pagwawalang bahala habang paalis kasama ang kanyang nakangiting disipulo. Pumutol lang sila sa kanto at si Wilson sa bulwagan ay nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti, isang grupo ng mga hanggal na walang alam, tingnan natin kung sino ang huling tatawa sa Double Dragon Gathering. Sumabay sa kanya ang mga matatanda sa malalakas na tawanan. Sabik na silang makita si Ethan na pinupunasan ang nakakatawang ngiti sa kanilang mga mukha, mas mabuti na ang may dugo. Natulala sila dahil doon. Ha, ha. Isang milya ang layo mula sa Demon Scheming Sect, muling dumura ng dugo ang pangalawang batang Panginoon na si Han, at namumula ang kanyang mukha. Pangalawang kapatid, sinabi ko na sa iyo na dapat ay tinanong natin si Kuya, pero gusto mo lang magpasikat. Ngayon, tingnan mo ang nangyari sa iyo. Pareho tayong nagduso mula sa iisang tuso. Pagtataksil ni ikatlong batang Panginoon Han sa sinapit ng kanyang kapatid. Tinitigan ng masama ng pangalawang batang Panginoon na si Han, tumigil ka na. Paano ko nalaman na ang isang sekta na nasa ilalim ng 3 ranggo ay may ganitong sakit? Base sa kanyang lakas, walang sino man sa Radiant Stage ang makakalaban niya. Ang tanging pag-asa natin laban sa kanya ay nasa pinakamatandang batang Panginoon sa Ethereal Stage. Kumislap ang mga mata ni Elder Mo, mabuti na lang at nagamit natin ang oras na ito para suriin ang Demon Scheming Sect. Tiyak na layunin nito ang maging nasa gitnang 3 sekta. Kailangan nating panatilihin ang ating posisyon anuman ang mangyari. Tumango ang magkapatid na Han. 2 figure ang lumapit, hihihi, Master, makakapagpahinga na tayo ng maluwag. Ang Demon Scheming Sect ay walang ibang dala kundi mga punching bag. Susubukan ko sila sa Double Dragon Gathering para gantihan sila sa kahihiyan sa Titans. Pipilitin ko silang manatili sa 3 mababang sekta magpakailanman, hahaha. Anong kalokohan yan? Kami, ang Demon Soul Sect, ay stressed sa kakatwang yan at gusto nyo siyang saksakin. Ano ang Superior 3 Sect ninyo? Nalungkot ang magkapatid na Han at biglang nagsalita si Elder Mo bago nagalit ang 2 figure. Sino ang nandyan? Napaatras sina Elder Lu at Simon, nagulat sa nakakatakot na dating ng figure, a demonic cultivator. Galing ako sa Demon Soul Sect.
Tumango si Elder Mo, sino ka, at galing ka ba sa Demon Scheming Sect? Nagmadaling sumagot si Elder Lo, isa lamang akong elder sa Beast Taming Sect. Narito si Simon. Gaya ng sinabi mo, nagmula kami sa Demon Scheming Sect. Bakit ka pumunta roon? Elder, isinama ko ang aking disipulo sa sparring. Spar! Sinuri ni Elder Mo si Simon at nakita niya itong nasa ika-8 layer lang na Radiant Stage, tuldok. Wala nang ibang espesyal. Ganoon ba kadali? Nagbahagi ang guro at disipulo ng isang napaka-egoistikong ngiti kung sakaling may nakita ang matanda. Pinalaki pa ni Simon ang kanyang dibdib sa labis na pagmamalaki, walang kwenta ang Demon Scheming Sect. Sa loob ng wala pang 10 galaw, pinunasan ko ang sahig gamit ang mga ito. Hindi sulit ang paghihirapan ng Demon Scheming Sect sa Double Dragon Gathering. Ang tunay nating kalaban ay ang Mystical Heaven Sect. Lahat. 10 galaw. Ikaw. Matalim na tanong ni Second Young Master Han. Nasaksak ko ang semento dahil sa isang tama at sa tingin mo kaya mong harapin ang lalaking iyon. Naguluhan si Third Young Master Han. Mas kakaiba pa bang halimaw ang lalaking ito? At nagtanong, sinong mga disipulo ang natalo mo? Ang pinakamalakas, ang mga piling tao. Mas lalong idiniin ni Simon ang kanyang dibdib, kung maaari. Natagpuan ng magkapatid na Han ang isang malalim na katotohanan sa kanyang mga salita, may nakilala ka bang manggagawa? Manggagawa. Para saan? Ano ang mayroon ng pinakamababa sa pinakamababa para maitumbasan ang aking kadakilaan? Single ni Simon. Nagbahagi ang tatlo ng isang makahulugang ngiti. Sila ang mga hanggal, tama. Anong problema? Yumuko si Elder Lo. Umiwas ng tingin si Elder Mo, wala naman. Kung iisipin mo pa lang kung paano naharap ng isang henyo mula sa Beast Taming Sect ang lahat ng mga elite mula sa Demon Scheming Sect, tunay kang karapat-dapat na maging pinakamahusay sa 3 mababang sekta sa Double Dragon Gathering. Natural lang. Sa 3 mababang sekta, kami ang pinakamagaling. Hinampis ni Simon ang kanyang dibdib, ramdam ang mas matinding pagmamalaki sa kanyang namamagang ulo. Mas lalong tumawa ang panig ni Elder Mo. Tinanggap ito ni Simon na parang nagtatawanan sila kasama niya. Habang si Elder Lo naman ay nalaman ang totoo, bakit parang mapangmataas ang dating. Kumaway si Elder Mo at umalis na sila, naiwan ang isa pang elder na tulala sa kanyang disipulo. Nanunuya si Third Young Master Han, ang dalawang iyon ang pinakamatinding hanggal na nakita ko. Walang iniwan ang Demon Scheming Sect. Sila ang pinakamatinding magdurusa sa Double Dragon Gathering. Parang violin ang ginawa ni Wilson. Walang sino man ang makakaasa na ang pinakamalakas na disipulo ng Demon Scheming Sect ay manggagaling sa kanilang pinakamababang antas. Ang tanging dahilan kung bakit hindi rin tayo nabighani ay dahil sa pagpilit sa kanila na tawagin si Ethan. Habang mas tahimik si Wilson, mas ipinapakita nito ang kanyang malaking ambisyon para sa Double Dragon Gathering. Kinamot ni Elder Mo ang kanyang balbas habang nag-iisip. Tumango ang magkapatid na Han. Malinaw ang layunin ng Demon Scheming Sect, ang posisyon sa gitnang 3 sekta. At ang babagsak ay ang pinakamababa sa gitnang 3 sekta. 605. Sa isang kakaibang silid, nakaupo si Ethan sa kanyang kama na bato, nakapikit at may nagliliyab na asul na apoy sa kanyang noo. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang prismatikong dragon na may parehong asul na apoy sa kanyang noo ang nakapikit. Ang kanyang maringal na figure ay lalong lumalakas sa bawat kislap ng apoy. Dinilat ni Ethan ang kanyang mga mata at nanginig ang buong katawan habang sumabog ang kanyang aura. Ganon din ang ginawa ng kaluluwa ng dragon at umungol, tinakpan ito ng asul na apoy at ginawang nagliliyab na dragon ang dragon, ikinakalat ang apoy sa bawat sulok ng kanyang isipan. Umungol. Umungol si Ethan sa langit ng 15 minuto. Huminga ng malalim si Ethan at naramdaman ang kanyang pinalakas na kapangyarihan. 3 buwan lang ang kailangan para maabot ang ikalawang antas. Ang pagsasanay sa kaluluwa gamit ang asul na apoy ay mas mabilis kaysa sa anumang paraan ng paglilinang na mabibili. At sa pinagsamang asul na apoy at kaluluwa ng dragon, nakamit ng kanyang kaluluwa ang perpeksyon, na lalong nagpulala sa kanyang mga atake sa kaluluwa. Katie wala Kindstone, maaari bang isama ang mga lumang butong ito? Isang matandang boses ang nagpaangat ng kilay kay Ethan, kagalang-galang na Benson, pakiusap.
Isang pitik lang ng kamay ang nagpaguho sa mga nakaayos na bahagi, at kasabay ng pagtutok nito ay ang pagbukas ng simpleng pintong kahoy. Ngumiti si kagalang-galang Benson, at nagliwanag ang kanyang mga mata sa kanyang pagsulong habang hawak ang kanyang mga kamay. Hahaha, binabati kita, Stuart Kindstone. Nako, hanggat ka na sa mundo sa loob lamang ng 3 buwan. Si Stuart ay isang tunay na hiya sa mundo ng cultivation na ito. Napakaraming tinatawag na henyo ang mamamatay sa inggit. Napakabait mo, kagalang-galang na Benson. Mas nagsusumikap lang ako ng kaunti kaysa sa iba. Palagi kong sinasabi sa mga batang ito na ang aking tagumpay ay nagmula sa mabagal at matatag na pag-unlad, na nakatuon araw at gabi sa iisang layunin. Ngunit ang tanging gusto lang nila ay ang aking mga gamot. Mga batang masisipag. Umiling si Ethan. Nanginig ang pisngi ni kagalang-galang Benson sa pagdampi niya ng dramatikong pangyayari. Magaling na aktor. Ang mundo ay puno ng mga taong mas matindi ang pagsisikap kaysa sa iyo, pero may nakikita ka bang ibang kakaiba? Bagamat likas ang pagkakaroon ng talento, wala kang karapatang ipagmalaki ang sarili mo. Ngumiti si Ethan, kagalang-galang na Benson, ano ang utang na loob ko sa pagbisitang ito? Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit mo iniisip iyon? Umiling si kagalang-galang Benson, hinanap ka ni na Stuart Kindstone, sect leader at ng 3 coaching venerables. Pero dahil nakahiwalay ka, hindi ka nila ginulo. Base sa tunog na ibinigay ng array, nalaman nilang nakarating ka na kaya nagpadala sila ng mensahe. Oh, salamat sa paghihintay sa akin, kagalang-galang na Benson. Yumuko si Ethan ng may lubos na paggalang. Ngumiti si kagalang-galang Benson, tungkulin ko iyon. Bakit ako kailangan ng pinuno ng sekta? Bueno. Inisip ni kagalang-galang Benson ang kanyang mga iniisip, nagtatanong ang pinuno ng sekta at ang mga kagalang-galang na tagapagturo, kaya malamang na may kaugnayan ito sa Double Dragon Gathering. Tumango si Ethan. Itinuring ni Wilson ang pangyayari ng may kahalagahan kaya't hindi niya ito sinabihan ng kahit ano. Para magtanong siya tungkol sa sitwasyon ko, dapat handa na siyang umalis. Napakurap si Ethan. Iniwan si kagalang-galang Benson, at pumunta si Ethan sa bulwagan upang hanapin si Wilson at ang mga halimaw na naghihintay. Ngumiti si Wilson, sa wakas ay dumating na rin. Ano ang masasabi ko? Kailangan ko ng ilang araw para makapasok sa ikalawang patong ng Radiant Stage, nagkibit balikat si Ethan. Tumango si Wilson, alam ko yan. Sinabi sa akin ni kagalang-galang Benson. Bakit pa sa tingin mo ay hindi ka pinarurusahan dahil sa pagtanggi sa aking pagpatawag? Nanatiling tahimik si Ethan, at umupo ng hindi inaasahan. Lumubog ang mukha ni Wilson, wala pa ring respeto ang sanggit na to kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, kahit sa akin. Kumalma tayo, may gamit pa rin siya. Nagngalit ang mga ngipin ni Wilson. Tumawa si Findyang, Ethan, ang bilis mong umusad, isa kang tunay na talento. Hindi tayo yung tipo ng taong basta na lang naninira ng mga ganyang henyo. Ang mga patakaran ay ginawa para sa malalakas, hindi ba Wilson? Ang daldal mo, ganyan ka rin ang ugali mo ilang dekada na ang nakalipas. Parang nasabi ko na sa iyo na ito ang sect leader. Matalim na sabi ni Wilson. Tumawa ng mahina si Findyang. Nagsalita na si Wilson, Ethan, malapit na ang Double Dragon Gathering, at may ilang bagay kang dapat malaman tungkol dito. Naisip ko rin. Tumango si Ethan. Nagpatuloy si Findyang, Ethan, para mapag-usapan ang Double Dragon Gathering, kailangan nating magsimula sa sitwasyon ng mundo. Nakarinig ka na ba ng tungkol sa isang minahan ng bato ng mga sagradong espiritu? May isa sa daliri ko. Gayunpaman, nagtataka siya kung paano nabalitaan ng mortal na sakuna ang tungkol sa isang sagradong minahan. Ngunit upang maiwasan ang hinala, ano iyon? Hahaha, galing sa isang atresadong lugar tulad ng Titans, syempre hindi mo malalaman. Tumawa ang apat, habang ipinaliwanag ni Findyang, ang minahan ng sagradong batong espiritu ay ang lugar kung saan nagtitipon ang isang mas laking espiritual na enerhiya, na mas malaki kaysa sa kayang hawakan ng anumang batong espiritu. Malupit ang pagmimina ngunit mayroon itong mahusay na aplikasyon sa mga array, na nagiging target ng bawat sekta at imperyo sa mga lupang ito.
At ang mundong ito ay may 5. Seryoso ka? Napabuntong hininga si Ethan. Ang mga minahan ng sagradong espiritu ay nakakagawa ng mga sagradong bato, isang bagay na bihira kahit sa sacred domain kung kaya't bawat Grand Clan ay nagmomonopolyo ng mga ito hanggang sa puntong kahit ang isang demonic emperor na tulad niya ay hindi makakakuha nito. Ngunit narito siya, sa mortal na lupain kasama ang 5 sa kanila. Iniisip ko kung ang mga angkan doon ay saisalakay dito ng maramihan sa balita. Bagamat na pag-isip-isip niya ito mula sa ibang anggulo. Para magbunga ang lupain ng mga sagradong minahan, kailangan nito ng makapal na espiritual na enerhiya. Bakit nga ba napakanipis ng mga mortal na nasasakupan? Samantalang ang 4 ay mas lalong nag-iba ang reaksyon sa reaksyon niya. Hindi ba't kakasabi niya lang na hindi niya alam? Bakit parang nagtataka? Tumawa ng pilit si Ethan, para maging napakahalaga ng sagradong espiritu, tiyak na bihira ito. Pero 5 sila. Hindi mahahati ang isa habang mas madali para sa 5. Ethan, hindi ka tanga. Tinatawag mo bang 5 mina ang pinakamarami sa buong mundo? Tiningnan siya ni Ethan, isa pa, ang mga sagradong mina ng espiritu ay ibang klase sa mga karaniwang mina ng espiritu. Ang isang mina ng espiritu ay tumutulong sa cultivation ng isang tao at kahit wala ito, ang isang cultivator ay makakakuha lamang ng espiritual na enerhiya mula sa hangin. Maaari siyang pumunta kahit saan na may kaunting talento. Habang ang isang sagradong mina ng espiritu ay tumutulong sa iyong cultivation at nagpapabuti sa iyong pangangatawan. Ito ang pinakamahusay na sangkap upang mapalago ang mga eksperto. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga nito. Bakit pa sa tingin mo ay napakalakas ng gitnang 3 sekta at ang nakahihigit na 3 sekta? Naging seryoso si Ethan, gumagamit sila ng mga sagradong bato para sa paglilinang. Tama ka. Ito ang batayan sa likod ng Double Dragon Gathering. Tumango si Finliang, ang 5 minahan ay nahahati sa silangang lupain, kanlurang lupain, timog na lupain, hilagang lupain, at gitnang lugar. Upang ipagtanggol ang kanilang sagradong minahan, ang kapangyarihan ng bawat lugar ay bumuo ng isang unyon. Kami ay kabilang sa 10 Sect Alliance ng Kanlurang Lupain, kasama ang Double Dragon Manor bilang aming pinuno. Bagamat maaaring parang isang sekta, hindi ito ganoon dahil wala itong mga disipulo. Ito ay mas katulad ng isang grupo na binubuo ng malalakas na tao, ang aming pinakamalakas na puwersa sa Kanlurang Lupain. Binabantayan nila ang minahan laban sa anumang mananakop. Upang mapalakas ang kapangyarihan ng mga lupain sa kanluran, ang Double Dragon Gathering ay nagsasagawa ng Double Dragon Gathering kada 3 siglo, at pinipili ang pinakamahusay na mga buto na iaalagaan sa Double Dragon Gathering. Sumagot si Wilson, gayunpaman, hindi nila kinukuha ang mga disipulong ito para sa kanilang sarili, at ibinabalik sila pagkatapos ng 1 o 2 dekada. Ngunit kahit 1 dekada sa ilalim ng kanilang mga turo at paglilinang ng sagradong bato ay makakakuha ng isang mas mataas na pag-unlad kaysa sa simpleng paglilinang sa loob ng maraming siglo. Malaki ang maitutulong nito sa hinaharap. Habang ang sekta ng napiling disipulo ay gagantimpalaan din ng malaki. Nagulat si Ethan. Ang tanging layunin ng Double Dragon Gathering ay protektahan ang mga lupain sa kanluran upang maghanda para sa digmaan. Habang ang 9 na sekta, upang mapaunlad ang kanilang mga sarili, ay nakikilahok dito, hinahangad na ang kanilang mga disipulo ay mapili, mapalaki ng libre upang maging mga eksperto, habang kumikita rin ng malaking kita para sa kanilang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit halos panatiko ang kanilang pagnanais na lumago. Walang mas nakakaalam tungkol sa mga sagradong bato kaysa sa kanya. Kumuha ng isang simpleng spiritual gathering array at lagyan ito ng sagradong bato at magkakaroon ka ng isang sekta na may parehong kapaligiran tulad ng mga nasa sacred domain. Para magpalaki ng 12 ng mga talento. Sino ang makakatanggi sa pang-aakit, tiyak na walang lalaki, at walang duda na walang sekta? 606. Kung para lang sa pagpapalaki ng mga eksperto, bakit hindi hinati ang mga sagradong minahan sa mga sekta at bigyan ang lahat ng bahagi? Tanong ni Ethan, hindi ba't mas mapapadali nito ang pagtatanggol sa mga lupain sa kanluran? Mapait ang ngiti ng 4, habang si Finliang ay bumantong hininga, sana ganoon lang kadali.
Ang mga minahan ay kakaibang katangian ng kalikasan na nagpapahirap at nagpapabagal sa pagmimina, at iyon ay nasa gilid pa lamang. Kahit ang pinakamalakas na tao sa mga lupaing ito ay hindi kayang tumago sa matigas na pader na iyon. Napipilitin tayong maghintay ng ilang siglo bago tayo makapagmina kahit kaunti lang nito. May nagtanim nito. Tumanggaw si Ethan. Mapaordinaryong minahan ng espiritu o sagradong minahan, lahat ay nakatuon sa sentro. At ang mahalagang bahagi ng 5 sagradong minahang ito ay nasa likod ng isang harang na inilagay ng isang tao noon, na iniiwan ang mga sagradong bato sa labas nito para sa iba. Sa madaling salita, ang mga sagradong minahan ay may nagmamay-ari, hindi katutubo ng mortal na lupain, sigurado iyon. Naunawaan ni Ethan ang lahat, nakikita ko kung bakit napakahalaga ng Double Dragon Gathering. Kailan tayo aalis? Sa loob ng 1 linggo. Sabi ni Wilson, mayroon kayong 7 araw para pumili ng inyong koponan mula sa mga disipulo para lumaban sa Double Dragon Gathering para sa ating sekta. Kung mas mataas ang ranggo ninyo, mas malaki ang kikitain natin. Umaasa ako, sa pamamagitan ng inyong lakas, na ang Demon Scheming Sect ay magiging isang sekta sa gitnang 3. Tumanggaw si Ethan, mag-isa lang ba tayo? Kukunin ka ng mga demonyo. 3 kagalang-galang lang. Tinaasan ni Ethan ng kilay ang 3. Hindi ba tayo ang kinabukasan ng sekta? Nagkibit balikat si Finliang at tumawa, Ethan, hayaan mo na kami. Ginagawa rin ito ng bawat sekta, magpapadala lamang ng ilang kagalang-galang. Kahit ang mga pinuno ng sekta ay hindi maaaring pumunta, natatakot na maraming eksperto ang sasali at maapektuhan ang pagpupulong. Ito ang patakaran ng Double Dragon Manor. Tumanggaw si Ethan. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay makakalaban ang mga disipulo hanggang sa kanilang makakaya. Ang napakaraming matandang lalaki na nakatitig sa iyo mula sa gilid ay magdudulot lamang ng mas matinding pressure sa mga disipulo. Paano makakapagsigawan ng normal na laban kung kailangan mong alalahanin ang pagkauhaw ng isang matandang lalaki sa paghihiganti? Ang pamumuno ng Double Dragon Manor ay may katuturan. Malaya ka nang umalis. Aalis ka na sa loob ng 1 linggo. Kumaway si Wilson sa kanya paalis. Yumuko ang 3 halimaw ng impyerno at umalis. Ganoon din ang ginawa ni Ethan ngunit tumigil, Wilson, kailangan nating mag-usap. Iyan ang pinuno ng sekta. Kumunat ang noo ni Wilson, ngunit ang tanging nagawa niya ay bumantong hininga, ano ba iyon? Pabulong na sinabi ni Ethan, pinuno ng sekta, ang ating kasunduan ay papasok sa Demon Scheming Sect kapalit ng tableta para sa 9 na baitang. Nagawa ko na ang aking bahagi at ang Double Dragon Gathering na lang ang natitira para tapusin. Pagkatapos, gusto kong malaman kung ibabalik mo ang aking kalayaan. Ano ba ang problema sa Demon Scheming Sect at gusto mo nang umalis? Halos isa ka ng bituin dito at maaaring mas mataas pa ang ranggo mo sa kalaunan, sa tugatog ng iyong karera. Kahit ang posisyon ko ay hindi mo abot kaya. Tinapik ni Wilson ang kanyang trono at humajejek. Umiling si Ethan, nasa tahanan ang puso mo. Kung walang pangako mula sa sect leader, maaapektuhan ang isip ko at makakasira ito sa performance ko sa Double Dragon Gathering. Binabantaan mo ako. Ngumisi si Wilson, ngunit nagbigay lamang ng mapang-asar na tingin. Sige, dahil hindi mo gusto rito, hindi kita pipiliting manatili. Maaari kang pumunta sa angkan ng mga Larsen. Pero siguraduhin mong kakaunti lang ang pupunta sa Double Dragon Manor. Tatawa ang lahat kapag umalis ka at wala akong magiging kahalili. Nahirapan si Ethan, nakita mo na mismo, ang nangungunang 3 elite ay walang kapantay laban sa 3 batang Panginoon na si Han kahit papagsamahin. Habang ako lang ang makakaharap ng mga tao ng gitnang 3 sekta, at ang iba ay nasa Double Dragon Manor. Hindi ba? Nanunuya si Wilson, kung gayon, bakit mo ako sinasayangan ng oras? Kapag umalis ka na, maiiwan na lang sa akin ang mga mahihina. Kahit na maging isang sekta tayo sa gitnang 3, dapat ba na ang mga disipulong ito ang kumakatawan sa atin? Sa totoo lang, walang kwenta ang lakas mo. Kung hindi mo kayang isama ang mga batang yan, huwag mong isipin na umalis. Dito ka lang mananatili, nangunguna.
Nako! Napaigtad si Ethan at napangiti si Wilson, mahirap ba yan, siguro. Hindi ba't mabilis mong pinalaki sina Grace at Gary? Mabubuti ang dalawang bata, oo, pero ginawa ito ng may determinasyon, kalupitan, at panganib. Hindi gagawin ng mga walang kwentang iyon. Laminggalinga si Ethan. Aba, pare. Bigyan mo nga ako ng salita, yung tipong magbabante sa kapangyarihan ng mga tatanda, kung paano nila papatayin ang kanilang mga apo. Habang nakatingin sa kanya, natatawang sabi ni Wilson, alam ko kung saan ka pupunta. Sige, malaya ka ng maghari. Siguraduhin mo lang na hindi ka hihilahin pababa ng mga batang yan. Binato siya ni Wilson ng Jade Token. Nakita ni Ethan ang karakter ni Graham doon. Iyan ang simbolo ng awtoridad ko na naglalaman ng bakas ng aking kaluluwa. Ituring ako ng bawat nakatatanda at kagalang-galang sa sekta na ito. Ang kapalaran ng sekta ay nasa inyong mga kapritsyo. Nako, bakit hindi mo ako binigyan kanina? Malaki sana ang natipid kong oras sa alahas na ito, napahadjejek ni Ethan. Umiling si Wilson, noong kara-rating mo lang ay wala kang anumang pangalan at lalo ka lang magdudulot ng gulo sa mga matatanda at kagalang-galang. Ngayon, mayroon ka ng lakas at katanyagan. At dahil dito, mas igagalang ka nila. Bagamat maaaring labanan ito ng ilan, wala silang magagawa laban sa aking awtoridad. Kung ginamit mo ito mula pa sa simula para may na sila, gagamitin sana ito ni kagalang-galang siya bilang dahilan para mapunta sa akin. Oh, matalino at napakatalinong pinuno ng sekta, aalis na ako. Dahil nandito na ang sanggol na ito, ilalagay ko ang mga batang iyon sa kanilang lugar, hihihi, si Ethan ay may nakakaakit ng ngiti habang paalis. Hindi niya namalayan ang malamig na tingin ni Wilson habang pinapanood siyang umalis, Ethan, lumalago ka ng higit pa sa inaasahan ko. Marahil ay mas makabubuti kung aalis kapag katapos ng Double Dragon Gathering, hahaha. Kinabukasan, tinawag ni Ethan ang mga kagalang-galang na tagapagturo at pinili ang mga disipulo para sa pagtitipon ng Double Dragon. Ang grupo ni Chanlong na binubuo ng tatlo, ang pinakamalakas na elite, ang malinaw na napili. Ang iba ay nagmula sa tanggapan ng paggawa, sina Hardy, Tiago, Luna, at Locke. Dumating din sina Grace at Gary kasama ang ilan pang magagandang disipulo. Bumukas ang harang ng sekta at huminga ng malalim si Ethan habang palabas pagkatapos ng napakaraming taon. Ang iba ay nasa sabik ding makita ang kalikasan. Sa wakas ay nakapaglibot na rin sila matapos ang halos buong buhay nilang pananatili sa sekta. Mapait ang ngiti ng mga halimaw. Hoy, Ethan, binigyan ka ng sect leader ng 1 linggo para magdesisyon. Hindi ba't minamadali mo ang mga bagay-bagay? Nag-aalalang sabi ni Findiang. Nagkibit balikat si Ethan, ano na naman ang problema ngayon? Alam ko na ang lakas nila at nakapagdesisyon na ako kung sino ang pupunta o mananatili. Malungkot na tumango si Findiang, sabay turo kina Gary at Grace, naiintindihan ko na ang iba pero bakit kailangan din ng mga bagong disipulo ng Radiant Stage na ito ng mga kayamanang demonyo para makalaban din ang mga kalaban. Sila ang aking mga disipulo. Dinadala ko lamang sila upang makita ang mundo. Nako! Kumunat ang noo ng mga halimaw habang nakatingin kay Ethan na tila ba nakakahanap ng lohikal na paliwanag para sa lahat. Dude, napakagarapol mo naman. Makikipaglaban tayo hanggang kamatayan kasama ang ibang mga sekta, tapos isasama mo pa ang mga disipulo mo para mamasyal. Ano ba kayo, mga turista? Tumawa sina Gary at Grace. Kilala na nila ngayon ang ugali ni Ethan. Gagawin niya ang anumang gusto niya at kahit kailan. Ayoko. Sasabihin ko ito sa sect leader. Hindi ito biro. Hinawi ni Findiang ang kanyang manggas, lumingon para itaboy siya palabas. Isiniwalat ni Ethan ang token at ang pressure nito sa 3 token ng sect leader. Sige at sabihin mo na ang pyesa mo. Pareho lang din ang gusto mo o gusto mo. Isinabit ni Ethan ang token, alam mo ba ang ginagawa nito, di ba? Kaya bumalik ka at magulat kung gusto mo. Habang ire-report ko ang pagsuwi mo para sa awtoridad. Tingnan mo kung sino ang unang mahuhulog. Lumubog ang mukha ng 3 halimaw at nanaghoy sa kaibuturan. Wilson, bakit mo ibinigay sa kanya?
Anong klaseng mga kagalang-galang kaya sila kung kailangan nilang makinig kay Ethan ngayon? 607. Paf! Paf! Naghagikhikan ng mga babae roon nang makitang napapangiti ang mga engranding coaching venerable ng elite area. Nanginig ang ilan sa mga karaniwang matitigas na lalaki roon, at maging ang tatlong dating elite ay nahirapang pigilan ang pagtawa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? May mga mahahalagang bagay tayong pinag-uusapan dito. Tinitigan ni Findyang ang mga tao. Bagamat kabaligtaran ang naging epekto, pakiramdam ng mga demonyo ay lubos silang nawala ng respeto. Tumawa si Ethan at pinagalitan, sa tingin mo ba biro lang ang token ng sect leader? Sige, tawa ka na. Kung may kawalang galang ka pa, iiyak ka na naman. Uminom ka na ng gamot para gumaan ang loob mo. Nagpakita si Ethan ng isang maliit na bote na may nakakakalmang amoy habang papalapit ang lahat at nagliwanag ang kanilang mga mukha. Guro, isa na namang tableta para sa ikapitong baitang. Palakpakan ni Gary, sabay hagod sa iba ng may pagmamalaki, nakikita nyo ba iyon? Manatili kayo sa guro, at wala kayong dapat ipag-alala. Mas marami na akong nainom na tableta nitong mga nakaraang araw kaysa noong nakaraang dekada. At wala ni isa sa mga ito ang mas mababa sa ikapitong baitang. Ang iba ay nasa sabik. Nang makapunta sila sa labor office, na inihahanda para sa Double Dragon Gathering, nalaman nila kung ano ang tunay na langit sa mundo. Dati-rati, ang mga piling lugar lamang ang may ganitong pribilehyo, kaya parang impyerno ang mga panloob at panlabas na sekta. Nang maubos namin ito, lahat sila ay mukhang mayabang. Namumula ang mukha at nanginginig ang mga halimaw. Lumapit sila at sinundot ang balikat niya, ano yan? Bigyan mo rin kami ng ilan, at hindi ka namin isusumbong. Wala para sa iyo. Malabong ngumiti si Ethan. Lalong naiinis si Findyang sa pangalawang sinabi, Ethan, nasaan na rin ba ang mapagbigay mong estilo ng panunuhol na ginamit mo kay sect leader? Mayroon ka na ngayong magandang pagkakataon para bigyan kami ng isa. Kagalang-galang kami sa pagsigaw ng malakas. Hindi mo naiintindihan ang punto. Ang totoo. Bumalik ang kakaibang ngiti ni Ethan, kung kukunin mo yan, sino ang magpoprotect sa kanila? Hindi ko talaga kaya. Protektahan. Ang sigaw ay nagmula kay Gary. Nanigas ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang galaw ay parang robot, may kasamang panginginig. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang malayang gumagalaw, at ang kanyang dila. Anak, ano, ha? Si Luke ang sumunod na biktima, pakiramdam niya ay hindi nakikinig ang sarili niyang katawan sa kanyang mga utos. Maya-maya ay dumating na ang pagkakataon ng lahat ay papunta sa Double Dragon Gathering, umiiyak at nanlamig agad. Nataranta ang mga kagalang-galang, at lumingon sa salarin, Ethan, anong nangyayari? Ngumiti si Ethan habang isinasabit ang walang laman na bote, hindi lang ito basta tableta para sa ikapitong baitang, kundi isang lason. Ha! Pare-parehong nagtatakang tingin ang ipinakita ng lahat. Zombie pill, titigasan nito ang katawan mo at gagawin kang bato pagkalipas ng isang buwan. Hindi ka seryoso. Natataranta ang mga kawawang sap habang umiiyak si Gary, Guro, bakit? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Dapat ay may balak pumatay pero hindi dapat walang tigil. Bakit walang nakikinig sa kanilang Panginoon? Sino ba ang nagsabi sa iyo na puro magagandang bagay lang ang ibibigay sa iyo ng isang Panginoon? Nakangising sabi ni Ethan. Lumubog ang kanilang mga mukha, nakatingin kay Ethan na parang mga sipa na tuta. Mayroon din siyang mukhang maamong-among para syempreng anyayahan silang mas malubog sa bitag. Kung ikukumpara sa mga titig na natatanggap nila mula sa mga kagalang-galang, mas malala ang tusong ugali ni Stuart Kindstone. Nagbabahagi ng lason ng may ngiti at nagpasalamat pa nga sila para dito. Walang mas bobo pa dyan, sigurado iyon. Hinawakan ni Findyang ang dibdib ni Ethan, bakit mo ginawa iyon? Sino ang pupunta sa Double Dragon Gathering nang patay na sila? Lalaban ka ba ng mag-isa? Seryosong isinabot ni Ethan ang token, alam mo yan, puno ng panganib ang Double Dragon Gathering. Ang pagpunta nila sa kung sino sila ay magpapataas lang ng tsansa nilang mamatay. Mas mabuting mamatay na lang sila rito sa kamay ko. Lowi ka ba ang tawag dyan? Hindi ba tayo pwedeng mabuhay ng isang araw pa? Lahat sila ay may mapait na tingin sa kanilang mga mata. Bagamat hindi ito walang pag-asa.
Pinatigas ka ng zombie pill at pinahina ang iyong cultivation, ngunit ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na kumilos upang maantala ang proseso. Maghintay hanggang sa Double Dragon Gathering at pagagalingan kita. Para sa iba pa, swertehin ka. Natatawang sabi ni Ethan, nakikita mo ba ang simbolong ito? Hinirang ako ng pinuno ng sekta bilang kinatawan niya. Mawawala ang kamatayan mo at masasayang ang malalaking koneksyon mo. Walang sino man ang hahawak sa akin at kaya kong gawin ang lahat. Mas mabuting tumigil na kayo sa pagmamakaawa ngayon. Hindi ako titigil kahit mamatay pa kayong lahat, hay. Demonyo. Lahat sila ay nababagabag at nasasaktan habang ang mga halimaw ay nalilito. Kung bibigyan sila ni Ethan ng mas nakamamatay na lason, hindi nila hahayaang mawala ito at baka makuha pa nila siya mula sa especially iyan ng ibang sekta. Sa pamamagitan ng paggamit ng mabagal na epekto ng lason, binibigyan sila ni Ethan ng leksyon kahit na malupit. Nagpadala ng babala si Ethan sa tatlo para silang mga bagong silang na sanggol at kakailanganin nila ang palagi ninyong pagsubaybay. Tumango ang tatlo. Tumakbo si Ethan papunta sa kabilang panig at hinaampas ang malaki at masigla niyang puwitan, hihintayin kita ng 1 milya ang layo. Gawin mo ang lahat para hindi ka mamatay pagkalabas mo sa sekta, hahaha. Wala na siya pagkaraan ng ilang segundo, iniwan ang mga pulang kamatis, nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang pabigla-bigla silang humakbang pasulong. Parang buong mundo ang nasa kanilang mga balikat, mabilis na gumagalaw. Pero wala itong saysay kumpara sa galit na, Stuart Kindstone, may susunod pa sa iyo kung sa tingin mo ay mamamatay na lang kami. Mahirap talagang usapan pero tumigas ng husto ang kanilang katawan kaya 1 metro lang ang kanilang naigalaw sa loob ng 15 minuto. Parang gusto nang umiyak ng mga kagalang-galang. Naiintindihan ko na gusto mo silang sanayin pero hindi ba pwedeng pumili ka ng mas mabilis na paraan? Kahit ang mga sanggol ay mas mabilis na nadadapa kaysa sa kanila. Kailan kaya tayo dapat makarating doon pagkalipas ng ilang dekada? Nanatili namang kalmado si Ethan sa kanyang kinatatayuan. Pinakain niya sila ng zombie pill para gawing matigas ang kanilang mga laman at pilitin silang malampasan ang kanilang mga limitasyon. Kapag nalampasan na nila ito, kikilos sila, pagkatapos ay muling titigas at kailangang magpatuloy pa. Paulit-ulit iyon, pinapalakas ang kanilang mga katawan at ugat sa loob ng mga buwan na aabutin ng ilang dekada para sa iba. Naisip din ni Ethan na subukan ito. Kahit na may kaakibat itong malaking problema. Kailangan niya ng isang anghel na tagapagbantay sa sandaling ito ng kahinaan. Sa kanilang estado, ang pagiging mas mahina kaysa sa isang sanggol ay magiging dahilan para mamatay sila sa kahit ano. Siya, na nag-iisang operator, ay walang paraan para tahakin ang parehong ruta. Samantala, ang ibang mga sekta ay naghanda para sa pagtitipon ng Double Dragon. Ang likurang bundok ng Mystical Heaven Sect ay isang matayog na tipak ng bato, na babalutan ng malalakas na hangin at walang hanggang nyebe. Dito naglalakad ng malaya ang isang babaeng may hawak na puting espada patungo sa isang kuweba. Yumuko siya, Senior Sister, pupunta ako sa Double Dragon Gathering. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin nitong mga nakaraang taon. Nililipad ng hangin ang kanyang damit, at tinutusok ng nyebe ang kanyang mga pisngi. Dumating na rin sa wakas ang oras para sa Double Dragon Gathering. Iniisip ko kung sasama rin ba siya. Isang buntong hininga ang lumabas mula sa kuweba, Clara, kinakatawan mo ako sa pamamagitan ng paggamit ng permafrost. May maitatanong ba ako sa iyo? Kahit ano, ate. Yumuko si Clara. Bumantong hininga ulit ako, kung makakasalubong mo ang sinuman mula sa Demon Scheming Sect, huwag mo silang pakialaman. Ayokong makita siyang masaktan dahil sa espada ko, kahit na nasa iyo na ang espada. Siya. Oo, siya. Dinala niya ako sa ganitong kalagayan ngunit pinalaya rin niya ako sa lahat ng panghihinayang. Isang maamong boses ang narinig ko. 608. Putok. Sa isang mamasa-masa at madilim na bulwagan, na naliliwanagan lamang ng ilang sulo sa mga gilid, ang mga ili ng mga multo ay nagdudulot ng kilabot sa gulugod. Sa gitna nito ay nakapatong ang isang mesa, 2 metro ang haba at 1 metro ang lapad, nanginginig at lumalangit-ngit habang malakas na ibinabagsak ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang.
Ulitin mo yan. Pinaglaruan ka lang ng isang ordinaryong manggagawa. Tinitigan ng lalaking nagpakinis ang mukha ang tatlo, ito ay isang kabalbalan, isang insulto. Nagtama ang mga mata ni na pangatlong batang Panginoonhan at pangalawang batang Panginoonhan, ngunit ang una ang nagsalita, Ama, ang manggagawang si Ethan ay higit pa sa inaakala niya. Nagdududa pa nga ako kung may sino man sa kanyang mga kasamahan ang makakalaban niya. Pinuno ng sekta, mapapatunayan ko ito, dahil nasaksihan ko ang matinding pagkatalo ng pangalawang batang Panginoon. Yumuko si Elder Mo. Ikinumpas ng malaking lalaki ang kanyang manggas at umungol, mga dahilan lang ang naririnig ko. Natalo ka, at hindi lang sa kahit sino, kundi sa isang disipulo ng isang mababang tatlong sekta. Itinapon mo ang lahat ng aking karangalan. Sabihin mo sa akin, anak, paano ka dapat pakitunguhan? Nagtitiwala ako sa desisyon ng aking ama. Ibinaba ni pangalawang batang Panginoonhan ang kanyang nasasaktang mukha. Sabi ng matigas na lalaki, dahil hindi ka kayang tumanggap ng kahit isang tama, mawawalan ka ng silbi ang isa mong kamay. Dapat ko ba iyong alisin? Ama, pakiusap po, huwag ninyong gawing may kapansanan ang pangalawang kapatid. Kinakabahan si ikatlong batang Panginoonhan. Tinitigan siya ng lalaki ng may nagyayelong titig para sa mga papasok sa ethereal stage, nawalan na ng silbi ang katawan. Ang isang simpleng braso ay magiging palamuti lamang. Bagamat maaari ko itong hayaang panatilihin mo, kailangan mong magtiis ng 49 na araw sa nagliliyab na haligi. Ikaw ang magdesisyon. Namutla si ikatlong batang Panginoonhan, habang nag-aalalang nakatingin sa kanyang pangalawang kapatid. 49 na araw sa ilalim ng nakapapasong init. Para bang sinusunog ng buhay. Ikinuyom ni Third Young Master Han ang kanyang mga kamay para magmakaawa pa, ngunit humarang si Second Young Master Han. Ama, pinili ko ang nagliliyab na haligi. Yumuko ang pangalawang batang Panginoon na si Han. Tumango ang lalaki, tila napayapa, ganito dapat kumilos ang anak ko. Dapat panagutan ng isang lalaki ang kanyang mga pagkukulang. Teka. Pumasok ang isang binata na may malungkot na mukha. Agad na yumuko si Elder Mo, matandang batang Panginoon. Tumango ang binata at kinausap ang matapang na lalaki, Ama, nabigo ang kapatid dahil napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Hindi niya kasalanan. Pero natalo siya sa isang disipulo ng isang sekta na nasa mababang antas ng 3 pangkat. Mas mababa pa riyan, isang manggagawa. Ano naman? Hindi nagpakita ng takot ang binata sa harap ng maskara ng galit ng kanyang ama, ang isang bayani ay maaaring magmula kahit saan. Ang lakas ang mahalaga, hindi ang katayuan. Ang pagkatalo sa malakas ay hindi kahihiyan, at sa papalapit na Double Dragon Gathering, ang pagpaparusa sa pangalawang kapatid ay makakasira sa kanyang pagganap. Kung gayon, tayo ang magiging huli sa gitnang 3 sekta at ang target ng Demon Scheming Sect. Malinaw kay Elder Mo ang kanyang lakas at alam ng kanyang ama na mayroon siyang mga katangian ng henyo ng isang gitnang 3 sekta. Hindi lahat ay katayuan. Bumitaw sa tango ang matangkad na lalaki. Dahil sa mabilis na papalapit na pagtitipon ng Double Dragon, ang parusa ay ipagpapaliban. Magkakaroon ng karagdagang pagsusuri batay sa iyong pagganap sa pagtitipon. Salamat, Ama. Ikinuyom ni pangalawang batang Panginoonhan ang kanyang mga kamay. Tumango ang lalaki at lumabas sa isang pinto sa gilid, huminto bago umalis, Panganay, ano ang opinyon mo tungkol sa biglaang manggagawang ito mula sa Demon Scheming Sect? Isang karapat-dapat na kalaban na gagawing interesante ang nakakabagot na Double Dragon Gathering, hahaha, tumawa ang binata. Tumango ang lalaki at umalis, wala akong pag-asa na mapasama mo kami sa 3 nakatataas na sekta, pero ang pinakamababa mong magagawa ay panatilihin ang aming posisyon. Kung sakaling ang Demon Scheming Sect ay may kapangyarihang lumampas sa kanilang posisyon, mas mabuting hayaan na lang natin ang iba na mapahamak. Mas malinaw kay ama kaysa kaninuman kung ano ang ibig sabihin ng manggagawang ito. Ngumisi ang binata at humarap sa kanyang mga kapatid. Sa isang lambak, isang binata ang sumilay sa himpapawid. Nakasuot siya ng asul na damit, mapupungay ang mga mata, at malakas ang kanyang aura. Huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili, saka tumawa sa harap ng pintong bato, Junior brother, wala na ako sa lugar na mapag-isa.
Ano pang hinihintay mo? Walang hinihintay ang Double Dragon Gathering. Senior brother, napakabilis mong lumabas ng talento. Hindi ka basta-basta matatawag na pinakamahusay na talento sa kanlurang lupain. Isang buntong hininga ang narinig mula sa kabila, Senior brother, kailangan ko lang ng kaunting oras, at makakahabol din ako. Tumawa ng mahina ang nakatatandang kapatid, ganito ba kumilos ang isang nakababatang kapatid, tinutokso ang nakatatandang kapatid mo. Hindi naman ako ganoon kawalang hiya para sabihing ako ang pinakamahusay na talento sa kanlurang lupain kasama ka. Aba, matagal nang nasa ethereal stage si kuya habang ako naman ay bagong pasok lang. Kuya, huwag ka naman magbiro. Sagot nito habang tumatawa. Umiling ang nakatatandang kapatid at naghintay. Pagkalipas ng 6 na oras. Nauubusan na ng pasensya ang nakatatandang kapatid nang may marinig na dagindong mula sa labas ng pinto. Sunod-sunod na alon ng enerhiya ang bumaril na nagpainit sa lambak. Natuyo at nagliyab ang damo at mga puno. Kahit ang nakatatandang kapatid ay nakaramdam ng tensyon dahil sa pagkulo ng kanyang mga laman loob. Itinoon niya ang tingin sa nakasarang pintong bato at pinagpawisan, likas na apoy ng J. Junior brother. Sa wakas ay napag-isa na niya ito sa kanyang kaluluwa, ngunit taglay nito ang ganitong kapangyarihan. Ang kakaibang ito, hahaha, sigurado akong ninakaw niya ang pinakamahusay kong talento sa titulo sa Western Lands. Nalungkot ang nakatatandang kapatid dahil sa pagkawala. Samantala, sa isang malalim at nakakatakot na kagubatan, may humigit kumulang 20 mangangabayo ang nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, habang ang kanilang malalakas na aura ay tinatakot ang mga hayop. Swoosh! May kumislap na itim at isang lalaking mukhang masungit ang sumigaw, nasaan si Yanmo? Saan siya tumakbo? Nako, Elder Chingya. Isang magandang babae ang nangungutya, nakakabagot ang nararanasan ng nakatatandang kapatid na si Yanmo dito kaya siya namamasyal. Magkikita tayo sa Double Dragon Gathering. Gumagawa na naman siya ng paraan, tumatakbong mag-isa. Nagalit ang matanda, ang padalos-dalos niyang pag-uugali ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay balang araw. Paano kung dumating siya pagkatapos ng Double Dragon Gathering? Ano na pagkatapos? Nagkibit balikat ang babae, ayos lang, hindi iyon kailanman mamimiss ng nakatatandang kapatid na si Yanmo. Hindi na siya bata. Sino ang maniniwala dyan sa track record niya? Sumigaw ang matanda, tuwing bumibisita kami sa ibang sekta, nakakalusot siya. May gulo ba kaming nararanasan? Nakakalusot siya. Wala siyang kahit isang marangal na katangian. Pero ito ay Double Dragon Gathering, minsan kada ilang siglo. Nakakaapekto ito sa kinabukasan ng sekta pero nadudulas pa rin siya. Hinawakan ng matanda ang sumasakit niyang ulo. Ngumisi ang babae. Pagkatapos, isang malamig na boses ang narinig, Elder Chingya, hindi mahuhuli si Kuya Yan. Paano mo nalaman? Gagawin ko lang. Nagpatuloy ang lalaki dahil hindi palalampasan ni Kuya Yan ang pagkakataong makilala ang pinakamahuhusay na talento sa kanlurang lupain. Darating siya, hahaha. Nagkatinginan ang mga lalaki at tumango. Samantala, ang grupo ng Mystical Heaven Sect ay nakarating sa isang masiglang bayan na may maraming na-display na mga palamuti. Ang masiglang kapaligiran ay nagpamangha sa mga disipulong ito dahil sa pagiging natigil sa sekta sa buong buhay nila. Ngunit sa isang maingay na taberna, isang binata na may pulang buhok na may nakakatakot na ngiti ang tumangala sa kaakit-akit na grupo ng mga dilag sa kalye. 600. 1, 2. 1, 2. Isang maliwanag na araw sa isang malawak na kalsada, isang grupo ng mga tao ang nagsimula ng isang partikular na uri ng paglalakad. Paikot-ikot sila sa bawat galaw, ibinibigay ang kanilang buong makakaya habang dinaranas ang matinding pagsubok sa paglalakad. Dahil sa kanilang paninigas, para silang mga pasyenteng may polio. Sila ay walang iba kundi ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect na niloko ni Ethan sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng zombie pill. Ang nagsimula bilang 12 disipulo sa paglalakbay na ito ay wala pang 10 ngayon, bagaman ang kanilang matigas na mga mukha ay nagpapakita ng walang kapantay na determinasyon. Nakita nila mismo kung paano naging matigas na bato ang kanilang mga kasamahan sa koponan at kung paano tinangay ng hangin ang kanilang mga abo.
Walang sino man ang may gusto na mangyari sa kanila ang parehong kakilakilabot na kapalaran. Sus Mariosep, napakabangis ni Ethan. Kapag tumigil ka sa paggalaw, patay ka na. Humakbang muli si Locke, halos marinig ang paglangit-ngit ng kanyang mga buto at kalamnan. Lumingon siya na may nag-aalalang tingin, "Ganger, kumusta ka na?" Labis na nabigla si Gary, "Tay, 10 araw na akong walang cultivation. Halos hindi ko na kaya. Gusto ko na lang magpahinga. Ngayon alam ko na ang sinasabi nila tungkol sa buhay na mas masahol pa sa kamatayan." Tumango ang iba ng may malungkot na mga mukha, at isinusumpa ang lahi ni Ethan sa abot ng kanilang makakaya. Nagngalit si Locke, "Ganger, ituloy mo lang. Ano mang paghinto ay papatay sa iyo. Nakita mo mismo kung ano ang mangyayari sa mga huminto." "Alam ko po, Itay. Napakabangis ng Panginoon, inaasahan niya na pupunta tayo ng ganito sa Double Dragon Gathering bago tayo pagalingin." Napalunok si Gary, habang naluluha ang mga mata. Bumantong hininga si Locke. Hanggang dito na lang ang kinaiinisan niya para sa kanyang anak, kung hindi ay matagal na itong nakakalat sa mga ulap. Pinanood sila ni Ethan at ng mga kagalang-galang mula sa bangin ng may kapanatagan ng loob. Kumunat ang noo ni Findyang, hindi pa ba sapat ito? Marami na ang namatay at kung magpapatuloy ito, wala nang saysay na magpatuloy pa. Mag-isa na lang akong pupunta. Isa pa, ginto ang salita ko. Mananatili ako roon hanggang sa huli at hahayaan ko silang tiisin ito hanggang sa makarating tayo roon. Lahat ng namamatay ay sadyang napakahina. Sumanghel si Ethan, tingnan mo sila, hindi ba sila nagiging maayos ang takbo ngayon? Parang simpleng paglalakad lang. Iyan ang progreso. Tinatawag mo bang pag-unlad sa nakasanayan? Umiling ang tatlo, nag-aalala sa pagod at pawisang mga kilay ng mga disipulo, para na silang mga mortal ngayon, at dahil sa mahabang pagsubok na pagdaanan nila, nasa hangganan na nila ito. Makakabuti sa kanila ang isang pahinga. Sigurado ka ba? Tinaas ni Ethan ang isang kilay, ang kanyang ngiti ay nakakatakot, malapit na ang araw ng Double Dragon Gathering. Tinitigan siya ng tatlo at naguluhan. Para itong nakatitig sa isang pader na pinaputing pintura ngunit wala ang lahat ng emosyon. Naisip ni Findyang na medyo malabo ang sinasabi ni Ethan, anong problema doon? Hindi naman problema ang kalahating araw na pahinga. Sige, gagawin namin ito sa paraang gusto mo. Ngumiti si Ethan at tumingin sa malayong bayan, ano kaya kung magpahinga tayo doon? Tumango ang tatlo ng may pag-aalinlangan, bakit ba siya biglang naging mabait? Sumigaw si Ethan sa harap ng mga kaluluwang naghihirap, nakikita ang iyong malaking pag-unlad nitong mga araw, kaya't nagmakaawa ang mga kagalang-galang para sa iyo, at pinayagan ko na kayong magpahinga sa bayan sa unahan. Talaga. Nagliwanag silang lahat. Ang malupit na 10 araw na paglalakbay ay nagdulot ng matinding hirap sa kanilang mga katawan, halos mawalan na ng malay. Ang mga salita ni Steward ay parang musika sa kanilang mga tainga. Huwag kang mag-atubili kung ganoon, chop chop. Bumilis agad ang takbo nila. Masyadong nakakaakit ang nakalawit na carrot para sumuko. Kahit matigas pa rin na parang kahoy, ngayon ay kamukha na nila ang mga tao. Lumipas ang 1 oras, at nakarating sila sa bayan, kahit na ito ay tiwangwang. Walang tao anumang senyales na naroon sila. Ang katahimikan kahit na dahil sa kawalan ng mga hayop ay nakakatakot. Isang bayan na multo. May naramdaman ang mga kagalang-galang at kumunat ang noo, Ethan, hindi ito lugar para magpahinga. Mas mabuting umalis na tayo agad. Dahan-dahan lang. Ipapahinga lang natin ang ating mga binti. Lumingon si Ethan sa paligid, maghanap tayo ng tavern at hayaan na natin ang mga mortal na ito na magpahinga. Tumango ang iba, Steward Kindstone, sa wakas ay nagpakita ka na rin ng habag. Isang malapad na ngiti lamang ang natanggap nila mula sa kanya habang inaakay niya sila papunta sa isang taberna. Ang loob ay kasing tiwangwang ng bayan, na may alikabok na nakapwesto sa mga upuan. Walang tao rito. Mag-aayos na tayo kung ganoon, ngumiti si Ethan. Bumantong hininga ang iba, nanigas sila para hindi man lang makagalaw. Ang tagal bago sila nakarating pero wala ni isang katulong ang naroon para maglingkod sa kanila. Nako, ang bait.
Sa kasamaang palad, kinailangan na lang nilang gawin ang mga bagay na ito ng sila mismo, o tatanungin pa ba nila si Steward at ang mga kagalang-galang. Muling hinailan ng mga disipulo ang kanilang mga pagod na katawan sa papel ng mga manggagawa. Ang paggawa nito sa sekta o sa labas, ay para na ring nakatadhana para sa trabahong ito. Lahat ay nagbahagi ng pilit ng ngiti. Kumuha ng mesa sina Ethan at ang mga kagalang-galang, pinakawala ng kanilang discerning field para lamang makitang wala itong anumang gumagalaw. Kakaiba ang lugar na ito. Sa itsura nito, parang gawa ng isang demonyong magsasaka. Mukhang bago lang din ito, base sa kondisyon ng mga muebles. Kalahating buwan pa lang ang nakalipas. Kumatok si Ethan sa mesa. Tumango ang mga kagalang-galang. Sabi ni Findyang, sana wala na siya rito. Hindi siya nakikialam sa mga bagay natin, at tayo rin. Hayaan mo siyang sumubok at makukuha niya rin, ha? Putol ni Ethan. Nagtawa na naman ang iba. Ang demonyong tagapagsaka ay tiyak na isang tuso na nagnanakaw ng cultivation ng iba. Kung walang resources, ang magagawa na lang niya ay ang gawin ang mga kasuklam-suklam at nakapandidiring gawain na ito. Hindi tulad nila, na may taga-suporta, na pumipigil sa kanila sa pagpuksa ng mga bayan anumang oras na gusto nila. Lalala lang ito habang hinahabol sila ng mga matuwid na cultivator. Hindi tulad ng mga rogue, ang mga demonic cultivator mula sa isang sekta ay may disiplina at pagpipigil sa sarili. Hindi na sila gaanong natatakot mula nang malaman nilang isang tiwaling magsasaka ang kanilang kinakaharap. Gaano kaya siya kalakas kung kulang siya sa mga mapagkukunan? Ang tanging magagawa niya ay ang mangasar sa mga mortal. Wala siyang pagkakataon laban sa mga sektarya na ito. Bagamat may mga exception, tulad ng mga talagang mahuhusay na tiwaling magsasaka. Sila ay isang matinding minorya. Cheers! Nalampasan natin ang unang pagsasanay. Nang mapuno na ang mga tasa at naihain na ang pagkain, ngumiti ng napakalapad si Ethan habang nag-toast. Gayon din ang tugon ng iba, naghihiyawan at nasisiyahan sa pahinga. Pagkatapos kumain, hinampis ni Ethan ang mesa, oras na para umalis. Swoosh! Kahit gaano pa nila sinubukang bumangon, hindi nila magawa. Bumalik sila sa kanilang pinagmulan, matigas na parang bato. Anong nangyayari? Tanong ni Findyang. Ngumisi si Ethan, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Kapag nainom mo na ang zombie pill, kailangan mong magpatuloy sa paggalaw o maninigas ka sa iyong kinatatayuan. Ngayong naipahinga mo na ang iyong mga binti, bumalik ka na sa iyong pinanggalingan. Nagbibiro ka siguro. Ang mga biktima ay mukhang matamlay at durog ang puso. Ngayon lang sila nakapaglakad ng maayos at ngayon ay bumalik na sila sa dati nilang kalagayan. Ang paghihirap at ang kalupitan ng lahat ng ito na naghihintay na muling maranasan ay nagtulak sa kanilang lahat na hilingin ang isang mabilis at madaling kamatayan. Steward Kindstone, niloko mo kami. Sigaw ni Locke. Lumawak ang ngiti ni Ethan, kailan, sabihin mo nga. Ang mga kagalang-galang ang gustong magpahinga ka. Binalaan na kita, pero nakinig ka ba? Hoy, huwag mong sisihin ang iba. Hindi mo rin naman sinubukang pigilan. Oo, sabi mo pwede kaming huminto, pero akala namin hindi na kami makakabalik sa starting line. Paano na? Reklamo ni Locke. Napakamot si Ethan sa ilong niya na parang isang tuso habang inaamin ito, oo, sinasadya ko yun. Anong gagawin mo tungkol dyan? Natigilan silang lahat. Gaano ba kayo kabulok at kasuklam-suklam? Kung makahawak lang kami ng espada, malamang natusok ka na namin ngayon at binitay ang ulo mo. Bawat isa sa kanila ay puno ng galit at pagkamuhi kay Ethan. Pagkatapos, isang pulang espada ang dumaan diretso sa lalamunan ni Ethan. Iniisip lang naman natin na gawin yun, di ba? 610. Whoosh! Ang nagliliyab na pulang espada ay nasa lalamunan ni Ethan. Ang nakapanluluong pagkauhaw sa dugo ay nagpanginig sa balat ng lahat. Nanigas ang puso ni Ethan, itinaas ang kanang kamay para suluhin ito nang huminto ito. Napansin niya na ang kabilang dulo ng espada ay hawak ng isang 20 taong gulang na mayanhing babae na may malalaking mata. Nagpakawala siya ng mas matalas at mas nakamamatay na suntok kaysa sa inaakala ng kanyang 5th player Radiant Stage Cultivation. Hindi naman sa wala itong silbi laban kay Ethan. Nanginig ang kamay ni Ethan habang nakapikit, at ang babae ay natamba sa isang mesa. Hawak ni Ethan ang espada, ang kanyang nagyayelong mga mata ay nakatitig sa umaatake.
Ang tatlong halimaw ng impyerno ay humajejek mula sa likuran, umiinom na parang walang nangyari. Walang Radiant Stage Cultivator, kahit isang palihim, ang makakatalo kay Ethan. Nasisiyahan ang tatlo sa hindi inaasahang pag-atake na parang isang mabuting gawa na nagkokomento kung paano mahina, mayabang, at labis na nagtitiwala sa sarili ang dalaga. Kumalabog. Kinatok ni Ethan ang pulang talim at sinukat ito, habang nakangiti ng masama, espiritual na sandata para sa ika-6 na baitang at maayos din ang pagkakagawa. Sayang at hindi ito nagamit ng may-ari. Bakit ka? Nakatitig ang dalaga ng may puot. Ngumiti si Ethan para sa kanya, Missy, ano ba yung ginagawa mo at bigla mo na lang akong inaatake, lalo na't mahina ka. Hahaha. Natawa ang mga manunood sa komedya, maging ang mga matigas ang ulong disipulo, na kinutya ang katigasan ng ulo ng dalaga. Walang ibang kinamumuhian ng dalaga kundi si Ethan, akin yan. Sino ka ba? Bakit mo kinuha ang ating batang Panginoon? Ibigay mo siya sa akin. Dinala mo ba ang batang Panginoon mo? Nagtinginan sina Ethan at ang mga kagalang-galang, 2 oras lang kaming nakarating dito. Hindi nga namin kilala kung sino kayo tapos sasabihin yung may kinuha kami. Hindi naniniwala ang dalaga, sinungaling. May nakikita ka pa bang iba sa paligid? Kung hindi ikaw, sino? Kasuklam-suklam na mga demonyong tagapagsaka, wala kayong magagawa kung hindi man lang ninyo aminin ang inyong mga pagkakamali. Nakaantig iyon sa ilang bahagi ng katawan, at sila na naman ang titignan siya ng masama. Malamang ay pinupunit na siya ni Luke ngayon, maliban sa isang maliit na detalye, naninigas sila sa lamig. Nagkibit balikat si Ethan, sabay turo sa dalaga, nakikita mo yan. Isa kang matuwid na tagapagsaka, mapagmatuwid sa sarili at mayabang. Ano ang gagawin ninyo kung isang simpleng dalaga lang ang magsasalita ng ganoong kalokohan? Patayin siya, sirain siya, pahirapan siya, balatan ang kanyang laman, pilitin. Oo, pero iwanan mo na lang sa kondisyon mo, ha? Nang makita silang lahat na puno ng kumpiyansa, napatahimik sila ni Ethan at ngumiti, huwag kayong mag-alala, may sarili akong paraan. Bakit hindi siya sumali sa club ninyo? Kumislap ang mga mata ng mga bata, at lalong lumawak ang kanilang mga ngiti. Hihihi. Si Stuart ang pinakamagaling. Oo, hayaan mo siyang manigas tulad natin tapos mamamatay siyang parang bato. Natatawang sabi ni Locke. Ang pagbabahagi ng iyong pagdurusa sa iba ay palaging nagpapasaya sa isang tao. Bagamat sa kasong ito ay sadyang masama dahil ito ang nagdulot sa kanya ng paghihirap. Lumingon si Ethan sa dalaga habang lumalawak ang ngiti nito. Nanginig ito ng walang maliwanag na dahilan at natarante, anong ginagawa mo? Ako. Ipapatikim ko lang sa iyo ang gawa ng isang demonyong cultivator, hi, nakangiting sabi ni Ethan sa dalaga. Nanginig sa takot ang batang babae, at agad na nawala ang matigas niyang harapan nang mapansin niya ang kislap ng mga mata nito. Lumunok, inilibot ang kanyang mga mata sa paligid para maghanap ng may lalabasan, at saka siya tumakbo palabas ng tavern. Pinagalitan siya ni Ethan at napabuntong hininga. Para makasiguro, hinampis din niya ang balikat nito, dahilan para umiyak at mapangiwi ito dahil sa kaluskos. Uso ngayon ang masasamang ngiti, dahil tinitiis ito ng lahat, at nakikiramay sa kasawian ng iba. Hawak ni Ethan ang isang tableta gamit ang kabilang kamay at ngumisi, unti-unti itong inilapit sa mayanhing bibig ng dalaga. Girl, inumin mo ito at hindi ka makakaramdam ng sakit, dahil ang mga hanggal ay masyadong matigas ang ulo para maramdaman ito sa simula pa lang. Magpakabait ka at aalagaan ka ni Kuya, hi. Ano ba yan? Ginawa mo rin ba yan sa batang Panginoon? Takot na nakita ng dalaga ang tableta. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Ethan at tumawa na lang, hahaha, malalaman mo rin ang ibig sabihin ng impyerno sa mundo. Nanginig ang batang babae at sumigaw, tulong, ate, tulungan mo ako. Sige, sumigaw ka, walang magliligtas sa'yo ngayon. Hahaha, ang kawan ng mababangas na hayop na matagal nang nasa ilalim ng kamay ni Ethan ay tanging kagalakan lamang ang makitang ang iba ay dumaranas ng parehong pagtrato. 3 fins of hell ang nakangiti rin. Ilang linggo na silang hindi ganito kasaya.
Isa lang naman itong pit stop para buhayin ang mood bago natin ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Tumigil ka. Gayunpaman, nang ilalagay na sana ni Ethan ang zombie pill sa bibig ng babae, isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kasabay ng pagaspas ng puting damit at mahaba at pinong buhok na sumasayaw sa hangin, isang perpektong babae ang bumungad sa kanila sa pintuan. Napasinghap silang lahat, kasabay ng pagkalaglag ng mga tasa ng halimaw mula sa kanilang mga kamay. Napaka-perpekto at kamangha-manghang babae. Bakit hindi ko alam na nabubuhay siya? Tigilan mo na ang pagsigaw mo, sasamahan kita. Naramdaman ni Ethan ang cultivation ng ikawalong layer ng Radiant Stage sa likuran niya pero wala siyang pakialam. Ngunit nang tumingin siya, hindi siya makapagsalita, si Clara. Pumutok. Kumislap ang Thunder Ring, gayon din ang kay Clara. Sister Clara. Sinamantala ng batang babae ang pagkakamali ng demonyo at mabilis na umalis para lumapit sa kanya ng may mukhang biktima. Binitawan siya ni Ethan nang matauhan siya habang ang dalaga ay umiyak sa yakap ni Clara. Ate, nakakainis siya. Kinuha siguro nila ang batang Panginoon at kapatid na babae. Dana, mali ka rito. Bagamat isa siyang masungit, hindi naman siya ganoon kasuklam-suklam. Alam na alam ko ang estilo niya. Maniwala ka sa akin, hindi nila ginawa iyon. Hinaplos ni Clara ang balikat ng dalaga at inalo ito, sa binigyan si Ethan ng isang mapang uyam na ngiti, nakikita kong hindi nagbago ang estilo ni Stuart Kinestone, patuloy pa rin sa pang-aasar sa mga babae. Magkakilala ba sila? Lahat sila ay nakanganga, pabalik-balik sa pagitan nila. Natigilan si Dana. Ang perpekto at eleganteng kapatid na si Clara ay may kakilala bang ganito kasama at kasuklam-suklam na demonyo? Napakamot si Ethan sa ilong, hindi tinitignan ang tingin nito, hindi ako nagsisisi sa babae gayong siya ang nagpupumilit na sisihin ang sarili. Tinuturuan ko lang siya, iyon lang. Nanlalaki ang mga mata ng lahat. Ano ba to? Malapit na bang matapos ang mundo? Si Stuart ay laging kumikilos ng may layunin at kabangisan pero ngayon ay nagkukunwari na lang. Kailangan nilang maging maingat palagi kapag nakikipag-usap kay Ethan, baka magalit ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong katangian. Tiningnan nila siya na parang isang estranghero. Humarap din sila kay Clara na may parehong gulat na ekspresyon. Sino kaya siya para maging maamo ang dakilang Katie wala Kinestone? Totoo ba ang mga chismis? Sa likod ng bawat malakas na lalaki ay may mas malakas na babae. Nakatitig si Clara sa hindi mapakali na figure ni Ethan na may kakaibang ngiti. Hindi nakapagsalita si Dana dahil hindi pa niya ito nakitang magpakita ng ganito kagandang ngiti. Ethan, sinasabi mo bang kasalanan niya ang lahat? Tanong ni Clara. Napailing si Ethan, syempre, sinisisi niya ako. Ganito ba ang ginagawa ng isang lalaking nasa hustong gulang, ang manayre ng mahihinang maliliit na batang babae? Ako yan. Paano naman ako? Aba. Nawalan ng masabi ang mga manunood. Ano ba itong ginagawa nila? Ang kalokohan ng lahat ng ito ay nagpabilis sa kanilang pag-iisip. Pero sa kabuuan, para silang magkasintahang naglalambingan. Hoy, Stuart Kinestone, anong ginagawa mo sa pakikipaglandian sa isang babae? Hindi ba't sinabi mong ang mahihina at ang malalakas lang ang tao sa mundong ito? Bamantong hininga sila, sumuko, si Clara na lang ang nagtatanong sa kanya at si Ethan ay nanatili sa sarili niyang matigas na ugali. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.